kahapon, nung nag-meeting ang Kongreso at Senado, nandoon na nga si Tambaloslos kasama na ni Kuting, tapos pumunta sila Senator Amy doon at napaka-dismayados siya at ang ibang mga senador kasi the intention pala nitong People's Initiative na hindi People's Initiative kundi initiative ni Kuting, ni Lisa at ni Tambaloslos mga palangga. Ito ang eksaktong message ni Senator Amy. Anong sasabihin sa prayer Saturday, sa prayer rally? I don't know kung ano ibig sabihin nito. But itong pangalawang linya, sabi niya, traumatic yung meeting kay BBM kanina. Kunwari, wala siyang alam. Okay? Galing to sa text message si Senator Amy. Kunyari daw, walang alam yung kapatid niya sa People's Initiative. Yun pala, todo-todo niyang sinuportahan ang PI o People's Initiative o Jutang Inang Initiative, okay, para magkaroon ng 2 times 5-year terms siya. So, coming from Senator Amy sa text messages, dahil siya ay talagang sobrang malungkot, syempre. Dahil pinatawag sila, yung pala, ang nagkukunwari lang si Marcos Jr., si Kuting ninyo. Ang presidenteng polboronic Kuting, kaya Senator Amy, todo mo na to, na kunyari wala siyang alam or ayaw niya ng nagkakagulo sa what you call it, People's Initiative. Yung pala, nag-usap na si Kuting, si Lisa, at si Tambaloslos na i-push ang PI at i-bribe ang mga kongresista, bigyan ng mga 1 kilong bigas, 100 piso ang mga Pilipino para papirmahin din langin kasi para magkaroon ng pinangako pala ni Jutang Genemes na Romualdez at ni Lisa As kay Marcos Jr., kay Marcos Polboronic, ay 2 times 5-year terms. So, 10 taon. So, or more than, at iba pa, sabi pa ni Senator Amy, o mas mahigit pa. Coming to sa statement niya. Sabi niya, Senator Amy, yung issue ng pagbabaliwala sa Senado ay baliwala rin sa kanya. Di ba? Nag-decide ang Kongreso, the lower house, sa House of Representatives, na gusto nilang iwala sa picture itong mga senators. Kasi gusto nila, yun nga, through People's Initiative. Yung pala, kasabwat dito si Kuting. Baliwala rin pala si Marcos Kuting ninyo, binaliwala niya rin yung Senado. Kaya nagagalit ang mga senators kasi gusto nilang iwala sila sa picture. Okay? So, ipapakita ko to sa inyong message after. Okay? Sabi niya, baliwala rin sa kanya, wala siyang pakialam sa batas. Sabi ni Senator Amy, yung kapatid niyang si BBM Kuting ninyo, Polboronic Kuting, wala siyang pakialam sa batas at payag pala siya kina Martin, okay? At sa PI na magpapanatili sa kanya sa posisyon ng 10 taon at mahigit pa, nakakahiya. Sabi niya, kung ano ang binatikos sa ama ko, mas malala pa ang gagawin niya. Traidor siya sa konstitusyon, traidor sa bayan, traidor siya sa aming pamilya, hindi ko na siya kilala. Higit hindi siya maaaring anak ng ama ko. Statement of Senator Amy. And here, mga palangga, ayan po, ayan yung message. Okay? Ayan. And then, ito. Alright? Ayan, screenshot it. Oh, screenshot nyo. So, ano ngayon? Ano ngayon gagawin natin? Kung mismo ang presidential sister, okay, na sumuporta kay Kuting, ay nabudol din. Kung mismo si Senator Amy ay nagsabi na traidor sa konstitusyon ng kanyang kapatid, traidor sa pamilya, traidor sa taong bayan, ano pa ang gagawin nyo dyan sa Pilipinas kung mismo na ang kapatid niya ang naka-witness sa pagiging traidor niya? By just that message, impeachable yan. Pero matagal ang proseso ng impeachment dahil nga andyan si Tambaloslos, mga palangga. Ano pa ang inaantay ninyo? Mag-action kayo. Si
Senator Villanueva, nakita ko nagwawala-wala. Itodo nyo na yung pagwawala ninyo. Ipaglaban nyo ng totoo ang bayan. Kung gusto nyong mawala ito, dahil si Marcos, si Kuting, hindi ko siya matawag na Marcos Jr., dapat sa kanya Polboronic Kuting. Ferdinand Marcos Polboronic Kuting. Ano pang ginagawa ng mga tao sa Pilipinas na may kapangyarihan na ang mismo si Senator Amy ay nagsabi na siya ay traidor sa pamilya, traidor sa bayan, traidor sa konstitusyon. Papayag ba kayo na magkaroon ng presidenteng traidor dahil hindi naman siya ang nagpapatakbo sa Pilipinas? The fact na sinabi doon sa message na ipinangako sa kanya ni Tambaloslos ng kanyang pinsan na mananatili siya sa pwesto ng 10 taon o mahigit pa, mga palangga. Kaya suportahan natin si Senator Amy dun sa next week, yung January 30th, mga palangga. January 30th yung kanilang hearing. Okay? So ngayon, ang sinasabi ni Senator Amy na nag-worry siya kasi tinatakot itong mga magtitestigo. Okay? Yung mga magtitestigo natatakot doon sa Senate. 'Di ba, yung mga pumirma, yung kinukuha nila ng testigo dahil tinatakot ayon sa mga nakalap nilang impormasyon, all right, na may nagsisindak from people from the Congress. O sino ang author niyan? 'Di ba, I think yesterday or the other day sinabi ko sa inyo na may senador, nabanggit ko ba 'yon? Anyway, may nag-message kay Senator Amy na nanganganib ang buhay niya kasi gusto siyang gurgurin. I don't think, may nagko-comment, hindi palabas lang yan. I don't think na magsasalita si Senator Amy laban sa pinsan niya at magte-text message siya sa pagdismaya niya sa kapatid niya. Dito sa group message na ito, mga palangga. Kung hindi yun ang nararamdaman niya, ano yun? Senador siya? Magsasalita siya against sa kanyang pinsan at kanyang kapatid kung hindi na siya sukang-suka. Kasi siya ay binudel din. Senator Amy, kung ganito, ikaw mismo, bilis-bilisan na natin. Wala nang puwang ang kapatid mo. Dahil hindi ka lang, coming from your statement, hindi lang ang pamilya mo ang binudol. Okay lang kung pamilya mo binudol niya, that's okay. Ang mga pamilya nagkakabudulan talaga. Pero ang binudol niya 110 million or so Filipinos. Okay? Sabi ni Ford, Tulfo 2.0 Senator ay may tapang-tapang sa umpisa para mahalin ng bayan, pero sa huli, bahag naman ang buntot, plastic yan, sabi ni Ford. Mga palangga, you are here para subaybayan siya. Like you, ako, inaano ko rin siya. Kinag-criticize ko rin siya. Pero para sa akin, yung i-pinpoint niya. Kasi ito yung hiningi ko sa kanya eh. Sabi ko, wag ka nang paligoy-ligoy pa. Wag yung ano ba yan? Ganyan. Di ba dati ganun siya? Wag mo na kako ganyan. Diretso mo na si Martin Romualdez ang may pakana ng 20 million na pagbabribe sa mga kongresista. Kasi actually, yung nag-inform sa akin, kongresista din eh. Di ba sinabi ko sa inyo, dalawang kongresista ang nag-inform sa akin dito sa bribe na ito? So ngayon, alam nyo na. Okay? Alam nyo na kung ano ang katotohanan dito dahil mismo si Senator resign Tambaloslos now na. Okay? Sa TV mo basahin, that's good. Sabi ganon. Sabi ni Palangga, sa TV mo isabihin yan. Okay, yan. Another challenge natin sa kanya. Okay? Yan, Senator Amy, china-challenge ka ng mga taong bayan, wag lang daw sa text. Sabihin mo yan sa interview mo. Okay? Sabi mo sa interview mo, dito sa statement mo na traidor, taksil ang kapatid mo sa konstitusyon, sa bayan at sa pamilya. That's good Palangga. That's why we are here. Diba? Hindi naman tayo basta-basta na nagpapaniwala. Diba? Although ito magandang step na ito, dahil ngayon, mga Palangga, yung interview niya actually binura eh. Gusto ko sanang panoorin, pero ang nakita ko lang, itong mga mga palitan nila ng statement na ito. Okay? So,
And another thing, nagsalita pa si Senator Amy patungkol nga din dito sa loto na pinaimbestigahan niya. And I hope hanggang, ay no, hindi pa imbestigahan, na isuspend din na itong loto na ito. Kasi alam ni Senator Amy na ang author ng lahat ng ito ay si Lisa. Okay? Si Lisa Araneta. Na alam din ni Senator Amy na even nung nagliligawan pa lang si Kuting at si Ahas, ay sukang-suka siya kay Ahas. At even yung nanay niya, si former First Lady Imelda, sukang-suka din kay Ahas. Imagine nyo, nagtampon kayo ng mga, nag-ampon kayo ng mga ahas. Ano, tignan nyo nangyari, nadamay ang taong bayan. And it's your duty, you know, Senator Amy, para sa taong bayan, na ito, dumo na ito. Sana hindi lang makakalimutan ng taong bayan na, minsan si Senator Amy ay nagsalita na sinasabi niya, traidor yung kanyang kapatid at ang kanyang pinsan ay traidor. Hindi lang dapat nagtatapos, yun dapat silang parusahan. Dapat silang makulong. Hindi lang pwedeng hanggang ganun lang. Okay? Cora McCarver, thank you Palangga. Sabihin niya ni Senator Amy Marcos, yeah. So, ako, sa ngayon, duty, honor, country, sabi ni Rinaldo, ako, natutuwa ako sa kanya. Kasi di ba hindi niya mabanggit si Romualdez. And we totally understand, family sila, blood is thicker than water, sabi nga. Pero now, all out na siya. I hope talagang all out. Talagang she's speaking up like me, like you, and sana tuloy-tuloy na. Kasi, sabi ko nga dito pa ulit-ulit ko, kasi kung hindi magsasalita si Senator Amy, kasabay siya sa paglubog sa kumunoy ng ginagawa ng kapatid niyang traidor. The Cooking Dad file an impeachment ni Amy. Madami siyang alam. Hanggat hindi siya nagpa-file ng impeachment, binubudo lang tayo ni Senator Amy. Ayan, from The Cooking Dad. Yes, for sure nababasa tayo Palangga. Kaya nga, pinaparating natin sa kanya. O yan, Senator Amy, mag-file ka daw ng impeachment. O kung ano yung, at least man lang. Or ako, gusto ko yung mabilis na bonggang-bongga. Tapusin na natin to. Magsimula sa loto, dito sa, alam nyo, kanina, binalikan ko yung archives ko sa mga video ko. Simula pala ako talagang bonggang-bongga na nagsalita tungkol sa ahas. August talaga. Later on, siguro sa mga susunod kong vlog, papakita ko sa inyo yung video na yon ng August of 2022, talagang nagsasalita na ako tungkol dito sa ahasan sa loob ng Malacanang. Ayan. So ngayon, Senator Amy, di ba, kasi ako naniniwala ako na grateful ka sa mga Duterte dahil pagpapalibing sa iyo, sa iyong ama, and yung suporta nila sa iyo. But syempre, kami mas magiging grateful ang taong bayan kung hindi lang ikaw magkakaroon ng, parang magiging grateful dun sa mga Duterte, kundi maging grateful ka sa amin, sa taong bayan, by doing the right thing. Kailangan na naming mawala na yung kapatid mo. Hindi na siya pwedeng manatili dyan. Kung coming mismo from you, Senator Amy, na traidor ang iyong kapatid at gustong manatili pa dahil sa People's Initiative na sinusulong nila, gustong manatili. Di ba? Ayaw mong manatili yung kapatid mo kasi nga, ang sabi mo na yun ang ibinato sa iyong ama, kaya ayaw mo nang, mangyari yun na magstay in power for more than 6 years. And now it's your duty, duty bound ka sa taong bayan na, yung text message mo within the group ay magkaroon ng aksyon. And good, syempre mga Palangga, hindi naman pwedeng, you have to understand. Alangan pupunta si Senator Amy sa Malacanang, bubuhati niya yung kapatid niya, karay-karayin niya. Hindi naman ganun. So, intindihin natin siya at syempre, babantayan natin siya mga Palangga. At ako, na-appreciate ko siya. Kasi alam ko, hindi ganun ka dali ang magsalita ng ipipinpoint mo yung pinsan mo. And even sa group chat, hindi mo pwedeng kapatid mo yun eh. Diba? Kapatid mo yun. So definitely, mag-iisip-isip ka. Si Rino, thank you mga Palangga. So ito is, kumbaga, as first step, marami na siyang ginawa actually. Kumbaga, ito lamang isa sa mga steps para papunta doon sa gusto nating mangyari. Diba? Tignan ninyo, hindi
Hindi siya pwedeng pupunta sa Malacanang at latiguhin na si Lisa Smugs na sabi niya, ikaw buha ka ng inakamputot ka, di ba? Hindi niya pwedeng gawin yan. So dadaan tayo sa proseso. And I know na ang proseso, when you talk about impeachment, hindi ganun kadali. Di ba? Proseso. But if you talk about mga bruskong-brusko, okay, na karay-karayan si Kuting at si Lisa, yun yung pinakamadali. Kaya nga, hindi tayo tumitigil dito na i-echo sa inyo na kahit na maos na ang boses natin dito na para sa kapakanan ng bayan dahil binababoy na nga tayo ni Lisa Smugs at ni Kuting at ni Tambaloslos at diyan sa mga Congress, even the Senate, lahat ng mga nagtatraidor sa bayan. Mga palangga. So, sabi ko nga, when I started speaking up in August of 2022, ako pa lang ang bunganga ng bunganga. Isa ako sa mga naunang bunganga ng bunganga. Hindi ko inalintana ang 31 million na bumoto kay Kuting plus the smart magic based sa affidavit ni Attorney Glenn Chong na nakipag-meet up si Lisa ahas sa Smart Magic noong 2022, di ba? Hindi ko inalintana yung mga yan. Kahit i-bash nyo ako, kahit murahin nyo ako, dahil alam ko ng moment na yon na ang kalaban natin ay si Jejimon, si Liza Smugs. At noon pinoprotektahan ko pa si Kuting. Kung paano pinoprotektahan ni Attorney Vic Rodriguez si Kuting Jr., okay? Si Kuting ng Norte, ay ganun din ang protekta ko sa kanya. Kaya nga, message ko si Senator Amy, you have to do something. Masisira yung pangalan ninyo. You know, ang tagal-tagal nyong binalahura ng mga dilawan. And now, sisirain lang kayo. So, nagkamali ba ako, Senator Amy? Sa Pilipinas pa lang, July. You know, nagme-message na ako dyan bago pa ako umuwi. Nagme-message. Kasi, you know, maganda naman yung relationship namin. We send text, di ba? Kasi supporter nila ako eh. Yun ang relationship namin. But ang may pagmamalaki ko lang sa kanila, I never asked any single penny. Di ba? Kapalit ng support ko. Kaya I'm here. I can criticize them. Pwede ko silang murahin dahil hindi pwedeng bumalik sa akin na, oh, Jutang Gina ka, pinakain kita katulad ng mga dugyots o yung mga bayaran, mga trolls. You know, hindi ako katulad nila na nanghingi ng kahit pisong duling sa mga sinuportan ko. Yun yung pagkakaiba ko sa mga, you know what I mean, mga bayaran dyan. But ganun pa man, mga palangga, like ko sinasabi, it's so tiring. Diba? Kung pwede lang natin ganon, tanggalin na si Kuting. Dahil kung pwede lang, dahil sa statement ng kapatid niya na siya ay traidor sa konstitusyon, siya ay ganito ganyan, at meron siyang matinong, wala, si Kuting Jr., si Kuting ay walang matinong pag-iisip. Kasi kung siya ay matino, in the first place, hindi mangyayari to sa atin, walang budulan na magaganap. Hindi niya hayaan na yung kanyang pamilya, sa pamilya niya, anak niya, si Sandro, si Lisa, ay mangbudol, magkubra ng pera sa PCSO, kumubra ng pera sa agriculture, makipagsabuatan kay Michael Ma, makipagsabuatan kay Sayarot, makipagsabuatan sa mga sanggano, sa mga dorobo, sa mga sindikato. So definitely, walang katinuan si Kuting dahil nga pulboronic na. So hindi ganun kadali na hilain natin siya ng ganun. I mean, sa part ni Senator Amy, hindi ganun kadali. Pero kung meron lang batas, okay, just for the heck, okay? Na pag sinabi ng kapatid mo, ikaw, traidor ka sa bayan, tapos pwede mo na siyang hilain, di bongga. Pero mas maganda nga, yung nag-comment kanina, mga palangga, tama yung sinabi niyo. Mas maganda kung magsalita si Senator Amy Marcos in public, sabihin mo, ayan, I challenge you, Senator Amy. Ako, you know, kung ang intensyon niyo para sa Pilipino, mas lalo na ako. Dahil wala akong self-interest. Wala akong interest. Dahil kung may interest lang ako, hindi ko tinira-tira yan si Lisa. Dapat nag-kiss ass ako sa bigatla na yan. Sa susunod mong interview, I challenge you. I can interview you. Interview naman kita dati. Di ba? O ayan. Kung may manonood, dito ka magsalita. Kung pinipigil ka, binuray ang interview mo sa ABS-CBN. Sa One News ba? Kasi nahanap ko, binuntahan kita sa account mo eh. Ayan. Kung gusto mo magsalita at totoo ka sa taong bayan, at totoo yung mga text messages mo, traidor yung kapatid mo, gusto kong marinig. You know, may history naman tayo na interview ka ta. My channel is open for you.
You can speak 2 hours, 3 hours, speak up. Kung anong gusto mong sabihin para sa taong bayan. Kung noon, ini-interview kita, tinulungan ka namin, 2019 election center, nagmukha kaming show nga dito sa LA, kinuwintas ko ang banner mo, naalala mo, we spend our own money. Na-interview kita, nasa likod ko pa nga yung mga palangga ko dito. Nananawagan ako sa'yo, kung binura yung interview mo, let's go here. Sabihin mo yung nasa text message mo. Sabihin mo lahat ng gusto mong sabihin. Kasi, once and for all, mga palangga, we're here. Dito, sa YouTube natin, hindi tayo kontrolado na tatawagan ni Tambaluslos, YouTube, burahin mo ngayon kasi si Amy, ganyan-ganyan. Yung di ba? Kasi magkakasabwat sila. Terata Eileen, di ba? So, for sure, makakarating to sa'yo, itong challenge ko sa'yo, na-miss na kita sa interview ko. Di ba? Imagine, 2017, 18, 19, in-interview kita. Now, I am inviting you to my channel. Dito masasabihin yung message mo. Gusto ng ating mga kababayan, okay, na marinig ang sinabi mo sa text message na traidor ang kapatid mo, traidor sa konstitusyon, traidor sa bayan. Dito sa kapapasok lang, mga palangga. Itong eksaktong message niya. Okay? Dito masasabihin na traidor sa konstitusyon, traidor sa bayan, traidor sa inyong pamilya, at hindi mo nakilala, higit na hindi siya maraaring anak ng ama ko. Baka anak sa iba. Baka hindi nga siya, di ba? May mga lumabas na hindi na siya ang tunay na bongbong. Baka nga. Itodo mo na. Yeah, to be honest with you, I'm tired. I'm tired of fighting every day. Hindi ako tumigil. I tried my best. Nag-reach out ako sa iyo. Di ba? Pero wala ka ring magawa. Now, si Sara, mga Duterte, papapick up sa ICC, papabigyan ng warrant of arrest. At alam mo rin na ang nasa likod na ang kapatid mo ay walang power, walang balls ang kapatid mo. Dahil coming from your, sa iyong statement, pinangakuan. Imagine mo, Speaker of the House, ang nangako sa kapatid mong presidente na magstay siya in power. So, nasaan yung balls ng kapatid mo? And now, tinulungan nga siya, di ba, ng mga Duterte, kaya nga may unity team. Eto ngayon, anong ginagawa ng sister-in-law mo? Si Lisa, ang kalaban, not only ng Duterte, si Lisa, si Tambaluslos, kalaban ng bayan. At dahil si Kuting ay tau-tauhan, puppet lang, sunod-sunod lang siya. So nagagawa lahat ni Lisa ang magkipagsabuatan, not only to attack me. Diba? Alam mo naman siguro, Senator Amy, na kinasuhan ako ni Lisa Smugs. Gumamit siya ng mga tao niya. Ginagamit niya ang pera ng bayan. Alam mo rin siguro, Senator Amy, na pinatungan na ng 10 milyon ng ulo ko. Gusto ko ipagurgur ng mga buwaka ng inang yan. After all, may support para sa inyo at para sa taong bayan. It just so happened na hindi ako naging loyal sa kaletsehan ni Lisa at ni Kuting, kundi loyalista ako para sa katotohanan at para sa bayan. Kaya eto na ba, Senator Amy, ang result ng aming suporta ko, na gusto nila ako ipagurgur. And look at General Macanas. Supporter nyo rin yan. Ang ganda ng kwento niyan. Nung panahon ng tatay mo, ginigipit din ni Acorda. Sino nasa likod yan? Si Lisa pa rin. Lahat ng kadyutahan, Senator Amy, na ginagawa nila sa gobyerno, ang sister-in-law mong hinayupak. Huwag na nating patagalin. If you still have the power, magsalita ka. Ito ang mag-lead ng oposisyon now. Kasi walang oposisyon dyan. Ako lang Ako lang dito. Wala. Ang mga oposisyon. Temo si Robredo na nahimik na. Nasaan yung mga dilawan? O, andyan si Recto na appoint na. Yan ang mga dilawan na kinalaban natin. Na itinumba-tumba natin. Senator Amy, kakampi na ng kapatid mo. At kampi na nila Romualdez, si Lisa Aas. Nasaan ka? Tayo mo bandila ng Marcos. Yung Edralyn Marcos na taglay mo. Kasi yung Romualdez, wala. Ikaw, you all know na isinumpa din ng tatay mo yung Romualdez. Dahil sila lang ang sumira. So ngayon, naulit na naman. Hindi mo nyo pwede ipagmalaki. Alam yan ng mga taga-Ilocos. Mga Ilocano, ano pang ginagawa ninyo? Nararamdaman nyo naman yan Ako, kahit nasa malayo ako, mga palangga,
Nararamdaman ko ang mga reklamo ng mga Ilocano kasi I receive messages, email, mga palangga. Papayag na lang ba kayo? Napapangakuan na lang kayo ni Kuting, basa-basahan na lang kayo. Imagine yung mga inuupo, mag-aasawa, magkakabit, magpipinsan, inuupo sa like undersecretary, katulad si Bukangkang, si Ridaw sa Presidential Communications. Di ba? Oh, ang asawa nandiyan din sa Presidential Communications. Niulat ko na sa inyo, lahat ito yung ginagawa ni Lisa. Dahil ang kapatid mo, Senator Amy, pulboronic. Pero pinaka-powerful kung mag-release ka ng statement at ibokelya mo na ang kapatid mo na isang pulboronic kasi pinakamatibay yun. Galing mismo sa kapatid ang statement dahil ikaw mismo ang naka-witness kung sino nga ba ang kapatid mo. Kung meron man dito nakakakilala ng tunay sa pagiging pulboronic ng kapatid mo, ikaw yon. Kaya 'di ba, masama ang loob namin kasi pinatakbo mo si Kuting na alam mong pulboronic. Gusto mo i-redeem ang pangalan mo, Senator Amy? You redeem yourself. Speak up. Tell the whole world kung sino si Bongbong Kuting. Since nagsimula na rin sa'yo, sabihin mo kung gaano siya ka-addictus benedictus sa pulboronic. Imagine mo, tatay mo nakaratay, siya nagpa-party-party. Yun ang hindi nyo alam. Now, alam nyo na. Kala nyo mahal na mahal yung tatay niya. Dying, nasa bed ang tatay niya. Lumalaban sa kanyang karamdaman, si Kuting nagpa-party. Anong klaseng anak yan? Kung hindi niya kayang alagaan ang tatay niya at pinili niya mag-party, yan na ang nakikita nyo ngayon, like sa Coldplay. Di ba? Oh, hindi daw pwedeng i-miss yung mga ganong klaseng concert. Kaya nandoon siya, nag-chopper pa. And true enough, kung kaya ni Marcos Kuting, pulboronic, BBM, ayan. Ikaw nagpaano niyan, I mean, ng BBM na yan. Kayo nila Darrell. Kayo ang tumulong sa kanya. Tayo tumulong na nanalo. Di ba? Ngayon, kung kayang, kung kaya tayong budulin, kung kayang ibaliwala yung ama mo, Senator Amy, hindi nito pwede pagsinungan, alam to lahat ng mga taong nakapaligid sa inyo, even mga Ilocano. Kasi narinig ko yan doon nung pumunta ako sa Ilocos. Tinimpi-timpi ko lang, alam nyo yon. 2017, alam ko na tong chika boom boom na ito. Na si Bongbong Marcos Kuting, okay, aka Kuting Pulboronic, habang ang tatay niya ay tagumatayon, dying, wala siya. Hinahanap pa siya kung saan-saan. Nagpupulboron, nagpa-party-party, and what? I think mga few minutes before nilagutan ang hininga ng tatay niya, naghagilap sa at bigla siyang dumating ng bonggang-bongga. Kung kaya niya palangga, ganituhin ang kanyang tatay at baliwalain, sino tayong mga Pilipino. Kaya naman pala, ako sinasabi ko to dito sa family ko, and I think nabanggit ko na rin. Kaya sabi ko lalo na nung May 9, na naramdaman ko si Kuting na hindi talaga siya, wala siya sincerity. Diba? Wala siyang sincerity. Pero nung mga una ko siya nakilala, nung in-invite niya ako nung 2018 sa office nila, hindi ko pa maramdaman yun kasi welcome ako, nandun, nagchika-chika kami with other people there, Pero nung May 9, parang lumala yung pagkapulboronic niya, para siyang nakalimot. Naramdaman ko na wala siyang connect sa tao. At yung mga nakapaligid sa kanya, lalo ka na Senator Amy, alam mo to. So, maawa ka sa Pilipino. Ginahasa, sabi ni Kenneth TV, yun na nga, may vlog tayo dyan, palangga, balikan nyo yun. Diyan na kanya yung Pilit ang balansus kanya ang Pilipinas, sabi ni Hilda Holgado. Yeah, remember, Senator, maraming humanga sa tatay mo, huwag mong sirain ang tiwala ng taong bayan kaya sa sarili mo, sabi ni Plastica. Sana noon pa nagsalita siya, sabi ni Solid Marlican ako. Yeah, you know what? Kahit ako gigil, okay? Kahit ako, for sure may nanonood sa camp ni Senator Amy kasi maraming kakilala sa mga staff niya eh. So,
Ako naman, nakita niyo hindi ako nakipag-plastic dito. 'Di ba sabi ko sa Senator Amy, "Wag mong antayin na magsalita yung bibig ko, magmura ako ng bonggang-bongga." Hindi ko siya minumura. Kasi I still respect her. I'm giving her a chance to prove herself para sa atin kung sino ba pipiliin niya, taong bayan o yung kapatid niyang polboronic at yung pinsan niya. And now, I think she's all out with that messages. Pero siyempre, naintindihan ko kayo na gusto niyong marinig mismo sa bibig niya. So we'll see. Comment kayo sa kanya. Pa-interview siya sa akin. Dito niya sasabihin at hindi natin buburahin. Isi-save natin ang video. We have to make sure na meron tayong backup na hindi mabubura. Okay? Na kapag binura man nila for whatever reason, isi-send natin through private messages, through email, para walang intervention, okay, ni Tambaluslos. Kasi yung ABS-CBN, nakita niyo ba yung interview niya? Nawala na. Burado. Tinignan ko kasi papanoorin ko sana ng bonggang-bongga. So, binasa ko lang. And, yeah, ano to, napaka-big, revelation ito, mga palangga. Lalo na ang, na binangalanan niya si Tambaluslos. At sana nga, Senator Amy, is tuloy-tuloy ang, what do you call it? Ang iyong expose. Alam mo, ang lakas nito ni Tambaluslos na maghamon kay Senator Amy na prove it. Ngayon, Senator Amy, hinahamon ka. Mas matagal ka sa kanya sa politika. Sabi nga naman nakakilala sa'yo, mas magaling ka. Hinahamon ka niya. Patunayan mo. Ipakulong mo ito si Tambaluslos. Not only that, pati yung kapatid mo, pati si Lisa, ipakulong mo sila. Pagbayarin mo sila sa taong bayan. Diba? Yung kapatid mo, hindi mo pa siya may papakulungan, tanggalin natin siya sa kanyang peking pwesto. Dahil ang nagpapatakbo ng Pilipinas ay ang kanyang asawa. Dahil, imagine mo, laging lutang si Kuting. Kung naalala ninyo yung price cap na nag-agree yung mga, what do you call it? Yung mga financial, managers ba ang term doon? Yung sila joke no before, 'di ba? Na inirelease nila yung price cap sa sa bigas, 'di ba? Yung 44 ba 'yon? 40 something like that. So ano nangyari doon? Hindi niya alam. Na-shock daw siya. So, ang ibig sabihin nun, wala talagang alam si Kuting kasi hindi siya nagpapatakbo ng Pilipinas. Kundi ang asawa niya, hindi siya nag-a-appoint. Ay, by the way, recently, meron siyang pinirmahan na executive order. Ito, gusto ko pag-usapan to. January 19, may pinirmahan siyang executive order, mga palangga. Ito Okay. Executive 42 ba to? Tingnan natin. Ito. Ayun. So January 22 article to ng ng Manila Bulletin. So, nag-release siya ng Executive Order number 54. Okay? Ano to? Yung tungkol sa the Office of the Deputy Director General for Cyber and Emerging Threats will be established through Executive Order number 54, which reorganizes the NICA. Ano ang purpose nito? Sabi dito, there is a need to reorganize the NICA to adapt to the evolving threats to the national security and ensure a more vigorous intelligence collection, intensify internal and external coordination with foreign and domestic counterparts, and prepare intelligence and security assessment and estimates using data analysis to ensure national security to promote national interest. Diba? I-improve yung NICA. Kung ito ay totoo, noong 2022, si Clarita Carlos, dating National Security Advisor, ikaw, Kuting, may report from NICA na ang kapatid mo, not kapatid mo, ang asawa mo, ang brother-in-law mo na si Martin Araneta at si Martin Romualdez ay sangkot sa smuggling. This was December of 2022. Bago pa yung expose ko kay Michael Ma. Nakasulat ang mga pangalan ng pamilya mo dito. Kuting, anong ginawa mo? Then you have the nerve na mag-release ng Executive Order number 54 para reorganize ang Nika-Nika report. Si Clarita Carlos na inappoint ni Lisa Ahas, mga palangga, I think this is it. Pakilagay nga si
Si Clarita. Ito. Tingnan natin si Clarita, ha? Pakita ko mga palangga. Para, maano nyo lang, ma-revive lang natin tong issue na to kay Clarita. Ito kasi to si Kuting. Ano to eh? Wala talaga sa ayos. Wala na si Clarita. Okay, ito yata si Clarita. Hindi ko makita si Clarita. Ano nga si Clarita dyan? Okay. So anyway, so sinasabi ni Clarita dyan na involved, okay, ang kamag-anak mo, Marcos Kuting. Ito na. Okay? Nakita ko na. Ayan, mga palangga. Yan. Si Clarita. Dahil si Lisa nag-interview dyan eh. Alam na alam ko yan. Ayan yung picture. Alright? In-interview niya sa opisina ni Michael Ma. That was December, I think. Yung picture, yung report is December, doon sa NICA. Ayan. China Philippines Unified Enterprises. Imagine mo, National Security Advisor, in-interview sa opisina ng smuggler na si Michael Ma. Then ngayon, magsasalita si Kuting na i-improve, i-reorganize nila yung NICA. Ay doon dapat inaksyonan niya na ang report ng NICA through NSA, Clarita Carlos, para hulihin si Michael Ma, si Martin Araneta, ang asawa niya. Anong ginawa? Niligwak si Clarita Carlos. Kung natatandaan ninyo, anong ginawa kay Clarita Carlos? Binigyan ng generous allowance para hindi na magsalita. Then, Executive Order number 54 para what? Manggipit? Mang-threat ng mga nagsasalita against sa inyo? Anong ginawa ni Clarita ngayon? Ayan, kaya china-challenge ko rin. Nandiyan dyan, nagtatrabaho kay Tambaloslos. Kasi binigyan ng allowance si Lisa, generous allowance, ngayon inabsorb ni Speaker Romualdez Tambaloslos ninyo, nandyan sa Congress. Kaya inahamon ko rin yan, sabi ko kakainin na siya ng lupa, hindi pa nagsalita. Pinili pa niya ang generous allowance. See? And now you talk about Nika reorganizing bullshit? Pinagloloko nyo kami. At ikaw, Senator Amy, yan, nagsimula ka na, first step na yan, at we encourage you dito sa channel na ito. Kung kaya mo magpa-interview noon, kaya mo rin magpa-interview ngayon para sabihin sa taong bayan yung nilalaman ng text messages at para sabihin kung ano ang tunay mong nararamdaman. Itodo mo na to. Total, ikaw na rin nagsabi na, hindi mo nakilala yung kapatid mo, baka nga hindi mo talaga kapatid. Diba? Baka ganun na nga. Oh, laban-laban tayo sa Dilawan. Ano na nangyari? Tahimik sila. Sino ang kawawa ngayon? Taong bayan. Nag-away-away tayo. Sino mga ginigipit ngayon? Yung mga senador nanggigipit. Tignan mo na lang yung topic natin dun sa glam team ni Pia Warchback na dating glam team ni Heart, maitim ang puso. So ganito na lang ba ang gusto nyong galawan sa Pilipinas? Sabi ko, this is not about kung ano ang kulay natin. Maaring marami sa inyo, namura ako noon dahil, inano ko si Lenny dahil, pero asan na si Lenny? Asan na si Kiko? Iniwanan tayo, iniwanan kayo pala. Huwag nang ako kasi binolja ko yung mga yan. Kayong mga dilawan at mga pinklawan, saan kayo? Nasaan sila? Dito sa mga issue ng smuggling. If they're really for the laylayan. So, ibig sabihin, ginamit lang tayo lahat. Kung ako, ginamit ako ng baka ng Inang Kuting at ni Lisa, kayo din ginamit nila palangga. Ginamit tayo na, tapos tayo nagbabangayan tayo, magkakamag-anak, nagbubugbugan tayo sa social media. Nagmumurahan tayo, hindi na nagbati-bati. Ewan ko, sana magbati na yung iba. Kasi may alam ako, hindi pa rin nagbabati eh. Kasi pareho lang tayo ng goal para sa taong bayan, para sa pagbabago. Kung tutuusin, I'm okay here. Kasi nandito na ang pamilya ko. Wala akong tutuusin. May mga tao, may mga Pilipino na they don't care about sa Pilipinas. Sa totoo lang, I know a lot. Nasasabi sa akin, ang ginagawa mo? Nasayang mo yung oras mo. Wala ka na sa Pilipinas. Hayaan mo sila. Wala nang mangyayari sa Pilipinas. Magnanakaw silang lahat. Ganito, ganyan, ganyan. At naintindihan ko sila. But iba ako sa kanila. Iba yung nararamdaman ko. Iba-iba naman tayo eh. Kasi kahit na ilang porsyento, umaasa ako, minsan nangihina ako. Actually ngayon, nangihina ako. Nangihina ako na para bang wala ng pag-asa Pilipinas. But still, meron pa akong kunting hope. Kasi nakakaawa ka ang mga taong naiwan natin sa Pilipinas na binabayaran na lang ang pagkatao nila ng 1 kilong bigas, 2 sardinas para nilangin dyan sa People's Initiative na yan na ang purpose pala niyan palangga, nagbaang-maangan si Kuting, si Marcos, BBM nyo.
Pulboronic nyo, yung pala, may basbas niya to stay in power for 2 terms, 2 times 5, total of 10 years at higit pa, ayon kay Senator Amy Marcos mismo. Di ba? Anong gagawin natin? Pagod na, no? But we're not gonna stop, mga palangga. Hindi tayo titigil. Habang nananalaytay ang dugo natin, dugong maharlika, dugong totoong makabayan, dugong totoong may pagmamahal sa kapwa. Kayo, dito, lahat kayo ngayon, we're like 6, total 7,000 live viewers or maybe more than that across social media. Thank you. Alam ko lahat ng nararamdaman ninyo kahit nasa ibang bansa na kayo, gusto nyong makaahon sa Pilipinas. Kasi bakit ganun ang thinking natin na nasa abroad? Kasi lagi tayong hinihingian ng pera ng ating mga kamag-anak. Wala tayong choice kundi magbigay. Kasi naaawa tayo because wala silang opportunity. Wala silang trabaho kahit ang iba, nakakolehiyo, ang hirap. Yung mga 50 years old, ang hirap na makahanap ng trabaho. 60 years old, pwede pa yan maghanap ng trabaho. Kaya sabi ko nga, kung ako nandyan pala nga, number 1 pa pala executive order ko, tatanggapin ko lahat, pwedeng magtrabaho ang lahat ng kaya pa, kahit 75 ka. Kasi dito sa Amerika, I know a Filipina, mga palangga na nag-work, may isa client ako dito sa facility. Si Tita, ayoko na ng pangalanan. She's 80 years old. Pero matibay pa, nagtatrabaho pa, kumikita pa ng pera. Kasi bored daw siya sa bahay niya. Ang mga anak niya, okay na, malalaki na. So dito sa facility, nagtatrabaho siya at 80 years old. My mom is working, she's 74. Diba? Hindi man lang everyday, pa minsan-minsan lang. Kasi naboboard sila eh. Ganun. Ganun dito eh, mga baka magalit yung nanay ko. Mga Shonda Bells. Yung mga Shonda Bells dito, naboboard sila. So gusto nila magtrabaho sa Pilipinas, pag 50 ka na para wala ka ng silbi o 45, tumungtong ka ng 40, hindi ka natatanggapin sa trabaho. Bakit ganun? Yan ang dapat yung baguhin diyan. Imbis na yung term limits ang asikasuhin ninyo, yung baguhin nyo yung sistema na bigyan ng opportunity ang mga kaya pang magtrabaho kahit 40, 50, 60, 70. Pero paano magkakaroon ng opportunity si 60 years old o si 50 years old kung ang mga bagets walang opportunity? Dahil ang pera namin na pinapadala dyan through remittance, lahat ng pera taxpayers, ninanakaw ng mga buwaka ng inang Kongreso, Senado, LGU, lahat, mga hinayupak kayo, kulamin ko kayong lahat eh. Hinayupak kayo kung may, si Miss Cora MacArthur, I'm 72, still working, di ba ma'am? Yeah. Sa atin, mga palangga, Ilongga na to si inay. Sa aton, di ba? Mga palanggingging. Pag 50 ka na, akala mo matandang-matanda ka na. O kaya pag hindi ka married, tinatago mo. Pag nag-apply ka ng trabaho, ganun pa rin ba ngayon? Kapag single mother ka, kasi I was a not para single mother, not married, di ba? Itinatago ko na may anak ako, na nagtatrabaho ako, tangin na. Yung bulok na sistema natin, pero yung mga magnanakaw, katulad ni Tambaluslos, katulad ni Lisa, broad daylight, ipinagmamalaki pa, sayang sama-sama tayong maging milyonaryo. Tayong may mga nagkaanak ng maaga, pero nagtatrabaho, itinatago natin yung ating, I was like yung mga palangga, nung ako nanganak ko ng first baby, tinatago ko yan kasi hindi ka tatanggapin sa trabaho. Dahil may anak ka, parang ikaw na pinakamasamang babae. Ay, may anak na siya. Ay, di ba? Ganun sa Pilipinas, dito walang pakialam. Sana, kung itong mga sa gobyerno ito, kung wala silang pakialam sa pagnanakaw nila, di ba? Sana itong mga, real situation ng buhay na nag-anak na maaga, walang ama, or hindi kasal, you know what I mean? Yung mga qualification na ganyan, ganun pa rin ba kahigpit sa Pilipinas? Kailangan na lumabas sa kalsada, sabi ni Palangga. I'm 64. Minsan nakapagtrabaho pa sa McDonald's. Nandito kayo, ma'am, sa ibang bansa. Dito sa ibang bansa kasi, kahit, di ba, pwede ka magtrabaho. Ang nanay ko, 74. Yeah. Si tita, 80. Yung kakilala ko. Sabi ko sa kanya, tita, hindi ka pa magpahinga. Ay, naku, day. Sabi niya gano'n, Bisaya man.
Sabi niya, "Naku day, nag-board man ako sa bahay." Sabi niya, "Bored ako sa bahay, wala naman akong magawa doon, yung mga anak ko okey na sila, magtrabaho na lang ako day." See? Productive. Diyan sa Pilipinas, productive yung mga pulburon. Productive yung mga smuggler. Sila lang ang productive. Yung mga pulburonic, yung mga, lahat. Lahat ng masasama, productive. Pero yung mga taong willing to work kasi gusto nilang maayos yung pamilya nila, they don't have the opportunity na magtrabaho dahil sa bulok na sistemang ito. But at the end of the day, mga palangga, I would like to commend Senator Amy and I challenge you, Senator Amy, kung binura yung mga video-video mo dyan, come here to my channel. Mas mataas pa engagement natin dito. Anyway, di ba?